Bumubukas na ang pinto sa Gate 12 para sa Flight PR-127 patungong Maynila. Ang Flight PR-127. Kasasayad pa lamang ng mga gulong ng eroplano sa runway ng NAIA, napakunot ang noo ni Emily Johnson nang maramdaman ang alinsangan na nagmumula sa sementadong daan. Sumasalamin sa malaki niyang salaming pang-araw ang manilaw-nilaw na mga ilaw ng terminal at sa sandaling iyon, naramdaman niya na tila lumapag siya sa isang lungsod na dayuhan, hindi katulad ng anumang lugar na kinasanayan niya sa New York. Hila-hila ang kanyang pilak na maleta, mabilis siyang naglakad sa gitna ng mga taong nakapila para sa passport control. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay tumataginting sa sahig na baldosa habang bukas na sa kanyang telepono ang camera app. Sa bawat pagkakataon na makakita siya ng isang kakaibang detalye, pinipindot niya ang camera. Mga karatula sa wikang Filipino, isang mesa para sa health declaration, mga upuang plastic na magkakatabi. Sa kanyang mga mata, lahat ng ito ay material para sa isang "Look where I am" post na ilang linggo nang nakaplano sa kanyang isipan. Ang leader ng kanilang outreach program, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mabait na ngiti, ay may hawak na isang karatula, Kalinga Outreach Program, Ifugao. Kinamayan niya ang bawat miyembro, dahan-dahang nagsasalita sa Ingles, at inanyayahan ang lahat na sumakay sa naghihintay na 21-seater van. Umakyat si Emily, binuksan ang isang bote ng tubig, uminom ng kaunti, at napabuntong hininga dahil sa hindi pantay na ugong ng aircon sa itaas ng sasakyan. Mula sa bintana, ang mga hanay ng matataas na puno, ang mga ilaw poste, at ang mga prosesyon ng motorsiklo ay nagiging mga guhit ng liwanag na gumagalaw patungo sa sentro. Ang lungsod ay hindi marangya, walang mga nagtataasang gusali. Sa halip, may mga maliliit at siksikang mga karatula, mga tricycle na may sakay na 3 o 4 na tao, mga mukhang nagmamadali ngunit may bakas pa rin ng kapayapaan. Tumingin si Emily at itinala sa kanyang isipan, maingay, magulo, masyadong maraming motorsiklo. Ang kanilang hotel sa Intramuros ay walang malawak na lobby tulad ng kanyang inaasahan. Ang reception desk ay malapit sa kalsada at sa likod nito ay isang makitid na hagdanang gawa sa kahoy na pudpod na ang mga baitang. Ang silid ni Emily ay hindi masama, ngunit wala itong malaking bathtub o bintanang nakatanaw sa isang plaza tulad ng mga lugar na dati niyang tinuluyan. Hinawin niya ang kurtina. Ang tanawin ay isang maliit na balkonaheng bakal at sa tapat ay isang lumang bubong na tisa na may ilang paso ng halaman. Mula sa ibaba, ang mga usapan ay humahalo sa ingay ng mga sasakyan at sa tunog ng mga kutsarang tumatama sa tasa. Inilagay niya ang kanyang maleta sa tabi ng kama, kinuha ang isang lukot na seda na bestida, mabilis na nagbihis at lumabas sa kalye. Naglakad ang grupo sa isang eskinita na may mga batong baldosa. Ang kanilang gabay na Pilipino ay binilang ang bawat miyembro, paalala na huwag basta-basta tumawid at tingnan muna ang mga senyales at ang daloy ng trapiko. Napangisi si Emily, iniisip na ang isang sibilisadong lungsod ay dapat may malinaw na mga pedestrian lane at ang mga tao ay dapat magbigayan ayon sa batas. Ang hangin mula sa Rizal Park ay may dalang lamig at ang amoy ng sampagita ay nagmumula sa mga mayabong na puno. Sa ilalim ng mga ilaw, ang monumento ni Rizal ay tila isang antigong kahon sa gitna ng dilim. May mga batang nagtatakbuhan, isang grupo ng mga nakatatanda na nag-eehersisyo, may nagtitinda ng sorbetes at may mga naglalako ng mga laruang kumikinang. Sa isang bangko, isang magkasintahan ang magkasandal habang marahang nag-uusap. Itinaas ni Emily ang kanyang telepono, pumili ng anggulo na sumasalamin sa mga guhit ng ilaw at kumuha ng ilang larawan bago lagyan ng filter para magmukhang mas kaakit-akit. Habang inaayos niya ang kulay, isang malakas na hangin ang umihip at ang kanyang buhok na kulay ginto ay tumama sa kanyang pisngi. Napakunot ang noo niya, itinali ang buhok at kumuha ng isang selfie na may caption na "First Night in Manila" na may kasamang simbolo ng puso. Pumasok ang grupo sa isang karinderya sa isang kalye sa Quiapo. Ang kaldero ng sinigang ay umuusok at ang amoy ng sampalok at luya ay nangingibabaw. Isang masiglang ginang ang naghain ng mainit na mangkok ng sinigang na may palamuting berdeng kangkong at ilang hiwa ng baboy. Inilagay ni Emily ang mangkok sa kanyang harapan
nag-aalangan sa kutsara at tinidor na kahoy. Tumingin siya sa paligid at ginaya ang iba sa pagpiga ng kaunting kalamansi. Nang matikman niya ang unang kutsara, isang mainit at maasim-asim na lasa ang dumaloy sa kanyang lalamunan na nagpawi sa kanyang pagod mula sa mahabang biyahe. Napatingin siya, ngunit agad na nanaig ang kanyang pagmamataas. Sa amin, i-order ko ito na may organic na karne at sa mas malaking porselanang mangkok, bulong niya sa sarili, bago ibinaba ang kutsara para kumuha pa ng larawan. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila sa ilang kalye. Ang mga bahay na may estilong Espanyol ay kahalili ng mga modernong istruktura, mga balkonaheng puno ng baging at mga pintuang kahoy na may mga bakas ng lumang pintura. Habang naglalakad, napansin ni Emily ang isang bagay. Ang mga tao dito ay namumuhay ng malapit sa isa't isa, magkakatabi, na kahit ang mga pribadong bagay ay maririnig mula sa kabilang bahay. Sanay siya sa malalawak na espasyo at ganap na soundproofing, kaya't ang pakiramdam na magkakasama sa isang masikip na lugar ay nakalilito sa kanya. Ngunit sa mga tingin na dumadaan, wala siyang nakitang pag-usisa, kundi mga ngiting panandalian at bahagyang pagtango bilang pagbati. Isang kabaitan na hindi pa niya mapangalanan. Pagbalik sa hotel, nakatanggap si Emily ng mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan sa New York. Nagkomento sila ng masigla sa kanyang mga larawan. Mukhang masaya diyan, subukan mong mabuhay, senyorita. Sumagot siya ng ilang pabirong linya kasama ang larawan ng Rizal Park at ng mangkok ng sinigang na may kaunting biro tungkol sa cute na kama sa hotel. Inilabas niya ang kanyang maleta at naglatag ng ilang damit sa kama, pinag-iisipan kung ano ang isusuot para sa pagbisita sa ilang lugar sa lungsod kinabukasan. Samantala, sa labas ng pasilyo, ang grupo ng mga voluntaryong mag-aaral ay nag-uusap tungkol sa kanilang schedule. Bawat isa ay may listahan ng mga gagawin, bumili ng mga libro para sa mga bata sa kabundukan, magdala ng mga kumot at suriin ang mga gamot. Narinig niya sila ng bahagya, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang tanong. May signal ba ng telepono doon? Gabi na, at ang ingay ng mga sasakyan ay unti-unting humina. Sa labas ng bintana, isang pusa ang tumalon sa bubong, umingaw ng maikli, at nawala. Inilagay ni Emily ang kanyang telepono sa charger, tiningnan ang mapa ng Pilipinas sa screen. Isang maliit na asul na tuldok ang nakatigil sa gitna ng isang dayuhang lungsod. Pinalayo niya ang zoom, at ang mga highway ay tila mga manipis na sinulid na tumatawid pahilaga sa mga lugar na hindi pa niya naririnig. Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao. Ang dulo ng mapa ay isang palikulikong guhit ng mga bundok. Mahina siyang tumawa, iniisip ang mga self-improvement na larawan na makukuha niya kapag nakatayo na siya sa tuktok ng isang bundok. Ang buhok ay nililipad ng hangin, ang araw ay sumisikat, na may isang matapang na caption tungkol sa katapangan ng mga modernong babae. Kinaumagahan, maagang gumising ang Maynila, nagbukas na ang mga nagtitinda ng almusal, at ang usok mula sa pagluluto ay sumisingit sa mga eskinita. Isang naglalako ang may pasa na 2 basket, ang kanyang damit ay dumadampi sa mamasamasang kalsada. Bumaba si Emily sa lobby, suot ang isang puting linen na bestida, at ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalimuyak. Binati niya ang receptionist ng isang formal na ngiti at tumayo sa tabi ng salaming pinto, pinapanood ang nagmamadaling daloy ng trapiko. Lumapit ang leader ng grupo, may hawak na mga papel at sa isang pantay ngunit tiyak na boses, inihayag ang plano. Nagtipon ang ibang mga miyembro, bawat isa ay may hawak na panulat at mabilis na nagsusulat sa kanilang mga notebook. May ilan na nag-record gamit ang kanilang telepono para makasiguro. Nanatili ang ngiti ni Emily. Handa na ang kanyang kwento para sa tanghalian, kape sa isang lumang bahay, ang post office, ang cultural center. Plano niyang mag-post ng isang magandang larawan bago sila magpatuloy, marahil bukas ng hapon o sa susunod na araw. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang plano, marahang umubo ang leader ng grupo, tiningnan ang lahat na tila idinidiin ang kahalagahan ng sasabihin at sinabi ng malinaw sa dahan-dahang Ingles. Ang buong lobby ng hotel ay biglang tumahimik na tila kahit ang ingay sa labas ay huminto para bigyang daan ang impormasyong ibinagsak. At nang itupina ng lalaki ang mga papel at ngumiti ng nakapagpapatibay, narinig niya ang kanyang puso
na tumibok ng mas malakas. Ang kanyang mga plano para sa pagkuha ng litrato sa araw na iyon ay biglang naglaho na parang hamog sa salamin. Inanunsyo ng lider. Bukas, aalis tayo papuntang Ifugao. Umalis ang sasakyan mula sa Maynila habang manipis pa ang hamog sa mga puno sa paligid ng terminal. Umupo si Emily sa unang hanay, hinila ang kurtina at inayos ang aircon bago bumuntong hininga nang maramdaman ang mahinang ihip nito. Ang lumang 121 nitong seater na van ay marahang umuuga sa tuwing dumadaan sa mga lubak. Isang instrumental na musika ang paulit-ulit na tumutugtog mula sa speaker sa harap na tila pagod na rin sa ritmo ng kalsada. Unti-unting nawawala sa likuran ang lungsod, pinalitan ng mga palayan sa tabi ng highway at ng mga bundok na unti-unting nagiging mas matingkad sa abot tanaw. Nag-check ng attendance ang leader ng grupo. Isang gabay na igorot ang nagpakilala sa itineraryo, una sa Filipino at pagkatapos ay sa medyo paos na Ingles. Kalahati lang ang pinakinggan ni Emily habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mapa sa kanyang telepono. Ang asul na tuldok ay sumusunod sa highway, dumadaan sa Nueva Vizcaya, Benguet, patungong Ifugao. Sa kanyang isipan, ang biyahe ay isa pa ring serye ng mga larawan na ipopost sa social media. The wilder, the more likes. Tanghaling tapat nang huminto ang van sa isang maliit na hintuan sa Nueva Vizcaya. Inaalok ng mga tindera ang lahat ng inihaw na mais, mga kakanin at mainit na tsaa. Bumaba si Emily, bahagyang napakunot ang noo dahil sa basang sahig na baldosa. Tumabi siya sa pader para maiwasan ang putik sa kanyang sapatos. Sa tabi niya, ang mga voluntaryong mag-aaral ay bumibili ng tinapay, tubig at karagdagang gamot para sa grupo. Isang matandang babae na nakasuot ng salakot ang ngumiti at bumati. Bahagyang tumango si Emily bago tumalikod at kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono. Mga nakasabit na mais sa ilalim ng bubong na may caption sa kanyang isipan kung saan humihinto ang oras. Pagdating sa Benguet, ang makakapal na gubat at mga bundok na bato ay pumuno sa bintana. Ang daan ay nagsimulang umakyat, palikuliko na parang isang kulay abo na laso sa gilid ng bundok. Ang hangin sa loob ng van ay naging siksik at ang aircon ay tila hirap ng huminga. Napakunot ang noo ni Emily, inihiga pa ng kaunti ang kanyang upuan at nagreklamo sa leader ng grupo sa boses na sapat lang na marinig. Sa Amerika, ang mga sasakyan para sa mga outreach program ay laging mas maayos kaysa dito. Ngumiti ang lalaki at sinabi sa kanya na magtiis pa ng kaunti. Ang daan sa kabundukan na tulad nito ay napakabuti na. Ang kalmadong paliwanag na iyon ay mas nakainis sa kanya kaysa sa baku-bakong daan. Pagdaan sa isang bayan, tila mas malapit na ang langit. Ang mga bahay na gawa sa luwad at kahoy ay nakatago sa gitna ng mga maisan. Ang mga bakod na gawa sa bato at ang mga patuyuan ay puno ng mais at palay, tinanggap ng mga puno ng pino ang hangin. Isang grupo ng mga bata na may dalang mga libro ang dumaan. May ilan na huminto para tingnan ang van, kumaway at ngumiti. Itinutok ni Emily ang kanyang kamera at kumuha ng ilang larawan. Mabilis na parang isang patalastas sa turismo. Maganda ito para sa kanya, ngunit isang kagandahan na dapat tingnan mula sa malayo. Isang makipot na liko ang biglang lumitaw. Sa unahan, isang maliit na truck ang nasiraan at nakaharang sa kalahati ng daan. Sa likod nito, isang kawan ng kambing ang dahan-dahang tumatawid. Biglang pumreno ang driver ng van at ang buong sasakyan ay umuga. Nagkagulo ang mga pasahero, may mga napasigaw. Ang gabay na igorot na nagpakilala bilang si Juanito Juan Batangay ay unang bumaba at mabilis na nakipag-usap sa driver ng truck sa kanilang lokal na dialekto. Ang sikat ng araw ay direktang tumatama sa itim na aspalto. Sa ibaba ng bangin, ang isang ilog ay tila isang sinulid na kulay esmeralda. Isang lumang motorsiklo ang huminto sa gilid. Ang lalaki, payat ngunit matipuno, ay may dalang isang bag ng mga sulat. Tinanggal niya ang kanyang helmet, pinunasan ang pawis sa noo. Nagpakilala siya bilang si Mateo Cruz. Ngumiti ang bagong dating sa lahat, lumusot sa harap ng truck at sinilip ang ilalim nito. Pagkatapos ay sumenya siya sa driver na paandarin muli ang makina, iatras at ayusin ang manibela para hindi dumulas ang gulong sa gilid ng daan.
Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit tiyak. Bawat salita ay malinaw na tila sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ilang mga kabataang taga roon ang tumulong, itinulak ang gilid ng truck at itinaboy ang mga kambing. Sa loob lamang ng ilang minuto, maluwag na ang daan. Nakaupo si Emily at nanonood mula sa bintana. Iniisip kung bakit walang maayos na traffic support team sa kahabaan ng daan. Hindi niya alam kung anong label ang ilalagay sa lalaking kadarating lang. Isang kartero, isang lokal na masuwerteng may alam sa ilang trick. Nang umakyat siya sa van para paalalahanan ng driver na suriin ang preno at tubig, saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Mateo ay kalmado at nakatuon, na tila ang nangyari ay isang pang-araw-araw na gawain para sa kanya at sa daan na ito. Ipinaliwanag ni Juan na si Mateo ay nagtatrabaho sa post office sa isang kalapit na bayan sa Banawe at ang daan na ito ay parang kanyang pangalawang tahanan. Salamat kay Mateo, maraming beses na kaming hindi na stuck, sabi ni Juan na may ngiti. Nagkibit balikat si Emily at bumulong sa kanyang kasama. Sa amin, trabaho ito ng mga profesional na rescue team. Nagpatuloy ang van sa pag-akyat sa gilid ng bundok, isang matarik na pader ng bato sa isang tabi at isang malalim na bangin sa kabila. Ang sikat ng araw ay naging kulay pulot, nagpapahaba sa mga anino sa daan, sabi ni Juan. Isa na lang daw na bundok, ang Halsema Pass at malapit na sila sa Banawe. Ang pangalan ay parang isang matalas na hiwa ng hangin. Naghanda si Emily ng kanyang kamera, inilagay sa landscape mode at huminga ng malalim na parang isang atleta na handa ng tumakbo. Ang daan ay bumukas na, parang isang malaking entablado. Mga bato na nakasalansan na parang mga hagdan patungo sa langit. Ang ilog sa ibaba ay palikuliko, napakaberde, na tila artipisyal. Ang hangin ay malakas, may dalang amoy ng mainit na bato at damo. Ipinahinto ni Juan ang van sa isang ligtas na lugar para sa pagtingin. Nagmadali ang lahat na bumaba at ang tunog ng mga kamera ay sunod-sunod. Lumabas si Emily, ang kanyang puting linen na bestida ay marahang umiindayog, ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin. Pumili siya ng isang lugar malapit sa barandilya. Iniyuko ang kanyang katawan para ang buong kahanga-hangang tanawin ay masakop ng kanyang larawan. Isang bahagyang ngiti, bahagyang nakataas ang baba, at ang mga mata ay nakatutok sa lens hindi sa bundok, kundi sa sarili niya sa gitna ng mga bundok. Si Mateo ay nakatayo ilang hakbang ang layo, nakasandal sa bakal na barandilya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa daan sa ibaba na parang isang sinulid. Hindi niya tiningnan si Emily. Tiningnan niya ang mga ulap na gumagalaw patungo sa lambak, hinuhulaan na maaaring umulan ngayong hapon. Lumibot si Juan, pinapaalalahanan ang lahat na huwag umakyat sa barandilya at huwag tumayo malapit sa gilid ng bato. Mabilis na nagbabago ang direksyon ng hangin sa bundok. Tumango si Emily bilang pagsang-ayon, ngunit patuloy pa rin sa pagsubok ng iba't ibang anggulo. Sa bawat pag-ihip ng hangin sa kanyang bestida, napapasigaw siya ng wow at ngumingiti para sa isa pang larawan. Sa Amerika, sabi ni Emily, nang sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit, ang mga lugar na tulad nito ay para lang sa pagkuha ng litrato, walang nakatira dito. Ibinaba niya ang kanyang kamera, pinunasan ng pawis sa noo, na humihinga na parang nanalo sa isang maliit na kompetisyon laban sa tanawin. Natahimik sandali ang grupo. Tiningnan siya ni Juan at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa isang bahagi ng daan, isang babaeng may dalang bata ang dumaan at nag-alok ng mga telang inabel na siya mismo ang humabi. Ngumiti siya sa grupo, ang kanyang boses ay malambot na parang sinulid. Tumalikod si Emily, nagkunwaring abala sa pag-aayos ng kanyang mga larawan. Biglang lumakas ang hangin at ang langit ay natakpan ng manipis na ulap. Tiningnan ni Juan ang kanyang relo at sinabihan ang lahat na bumalik na sa van. Sinabi niya sa leader ng grupo na mas makapal ang ulap bukas at ang daan papunta sa mga batuhan ay magiging madulas. Ngunit kung aalis sila ng maaga at mag-iingat, magiging maayos ang lahat. Bago isara ang pinto ng van, tumayo siya sa hagdan at malinaw na sinabi, "Bukas, maglalakad tayo papunta sa mga batuhan." Bahagyang ikiniling ni Emily ang kanyang ulo, ngumiti, na tila handa na para sa isa pang pakikipagsapalaran. Hindi niya alam na ang manipis na daan sa gitna ng mga bundok
ay hindi katulad ng anumang larawan na kanyang nakunan. Kinaumagahan, puti pa ang hamog sa mga bakod na bato. Binigyan ni Juan ang bawat isa ng isang bote ng tubig at isang manipis na kapote dahil mabilis daw magbago ang panahon sa itaas. Ang makitid na landas ay lumusot sa mga tuyong tangkay ng mais at sa paligid ng mga matutulis na bato. Sa malayo, ang mga bahay na gawa sa luwad ay nakasandal sa gilid ng bundok. Ang usok mula sa pagluluto ay gumuhit ng isang malabong linya sa hangin. Maliwanag ang araw at ang sikat nito ay nagbigay ng isang manipis na kintab sa mga bato. Ilang mga ligaw na bulaklak ang namumukadkad sa gilid ng burol. Naglakad ang grupo ng nakapila. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa mga bato ay malutong at ang ingay ng mga kuliglig ay nagsimulang umugong mula sa mababang mga halaman. Nanguna si Emily na tila ang daan ay ginawa para sa kanya. Ang kanyang kamera ay nakasabit sa kanyang dibdib at ang kanyang telepono ay handa sa bulsa ng kanyang manipis na jacket. Bawat liko ay nagbubukas ng isang bagong tanawin. Agad siyang humihinto, tinitingala ang liwanag, at umaatras ng ilang hakbang para makuha ang perpektong kuha. Paalala ni Juan, huwag humiwalay sa grupo, huwag tumayo malapit sa gilid ng bato, at panatilihin ang pantay na bilis. Tumango si Emily sa sinabi niya, ngunit naglakad pa rin ng mas mabilis. Ang leader ng grupo ay nag-aalalang tumingin sa kanya, ngunit dahil sa kanyang tiyak na paglakad at ngiti sa kamera, hindi na siya nagsalita. Ang unang akyatin ay hindi mataas, ngunit matarik. Ang likod ng damit ng lahat ay unti-unting nababasa ng pawis. Ang mga batong matutulis ay nakatago sa ilalim ng manipis na lumot. Isang maling hakbang lang at siguradong masasaktan ka. Paminsan-minsan ay humihinto si Juan para ituro ang isang mas maluwag na daan o para tulungan ang iba. Napansin ni Emily ang isang piraso ng inabel na tela ng isang batang igorot na nakasabit sa isang bakod na bato. Ang kulay nito ay nagniningning sa ilalim ng araw. Itinutok niya ang kanyang kamera at kumuha ng sunod-sunod na larawan habang bumubuo ng isang caption sa kanyang isipan tungkol sa mga kulay ng kabundukan. At pagkatapos ay nagmadali siyang maglakad, nais na maunahan ang lahat. Sa isang patag na bahagi ng bundok, biglang umihip ang hangin. Sa gilid ng burol, isang mababang halaman ang umuga dahil sa isang kumpol ng mga insekto. Pabulong na pinaalalahanan ni Juan ang lahat na lumayo sa mga butas ng bato dahil gusto ng mga ahas na magpainit doon. Sumagot si Emily ng isang maikling, "Okay," sa tono ng isang taong alam na ang lahat. Tiningnan niya ang kanyang relo, tinansya na maganda ang sikat ng araw sa susunod na 10 minuto. Kailangan niya ng isang larawan na nag-iisa sa gitna ng kalikasan para i-post. Tumingin siya sa kanan at nakita ang isang nakausling bato na parang isang natural na balkonahe, ilang metro lamang mula sa landas. Kung tatayo siya doon, ang kanyang likuran ay isang buong hanay ng mga bundok na yumayakap sa langit. Tumingin siya sa kanyang kasama at sinabi, "Sandali lang, pupunta ako doon para kumuha ng isang litrato at babalik agad ako." Walang sino man ang nakapigil sa kanya. Lumayo siya sa landas, sinubukan ang pagkapit ng kanyang sapatos sa bato, tiwala sa kanyang mamahaling non-slip na suwelas. Isang hakbang, 2 hakbang, at pagkatapos ay 3, ang nakausling bato ay nasa harapan na niya. Ang hangin mula sa lambak ay umihip, may dalang amoy ng mainit na lupa at tuyong dahon. Itinaas niya ang kanyang kamera, tiningnan ang viewfinder, at umatras pa ng kalahating hakbang para makuha ang buong horizon. Ang kanyang maliit na anino ay tumama sa mga batuhan. Isang napakaliit na paggalaw, parang isang guhit ng berdeng liwanag, ang dumaan sa bato. Ibinaba ni Emily ang kanyang kamera. Bago pa man niya namalayan, isang matinding sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang kaliwang bukong-bukong. Napakabilis na hindi pa man napapangalanan ng kanyang isipan, ay nawalan na siya ng balanse. Sumigaw siya ng maikli, sumandal sa bato, at nakita ang 2 maliit na pulang tuldok sa kanyang bukong-bukong na may namumuong pasa sa paligid. Sa isang iglap, mula sa ilalim ng mga dahon, isang Philippine pit viper ang mabilis na gumapang palayo. Ang katawan nito ay parang isang maliit na lubid, tatsulok ang ulo at ang dulo ng buntot ay kumikislap habang nagtatago sa isang siwang ng bato. Nanikip ang kanyang lalamunan, bumilis ang tibok ng kanyang puso
at ang kanyang paningin ay nagdilim bago muling lumiwanag dahil sa takot. Naalala niya ang ilang mga keyword na nabasa niya. Snakebite. Huwag tumakbo, huwag hiwain, huwag sipsipin, manatiling kalmado, huwag igalaw ang bahaging nakagat. Ngunit ang buong katawan niya ay nanigas sa takot. Pinagpawisan siya, nanginginig ang mga kamay. Kinapa niya ang kanyang bulsa para sa kanyang telepono. Ngunit ang kanyang mga daliri ay sumabit sa strap ng kamera. Nahulog ang telepono, tumama sa isang makitid na siwang ng bato, at ang screen ay umilaw bago nawala na parang isang maliit na isda na lumangoy sa madilim na tubig. Yumuko siya, at ang sakit mula sa kanyang bukong-bukong ay direktang umakyat sa kanyang ulo na nagdulot ng pagkahilo. Naging bingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng mga kuliglig at ang hangin na dumadampi sa gilid ng bato. "Juan," tawag niya, basag ang boses. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng kalawakan. Ang grupo ay nasa kabilang panig ng isang maliit na pader na bato. Walang nakakita sa kanya. Sinubukan niyang huminga ng malalim, sinasabi sa sarili na kailangang kumalma. Tinanggal niya ang manipis na scarf sa kanyang leeg at sinubukang itali ito sa itaas ng kagat, ngunit naramdaman niyang mas mabilis na namanhid ang kanyang paa. Ang mga teoryang nabasa niya ay dumaan sa kanyang isipan na parang mga salitang walang koneksyon sa kanyang katawan. Umupo siya, nakasandal sa bato. Tumingala siya sa langit na nahahati sa maliliit na piraso sa pagitan ng mga bato. Ang paligid ng kanyang bukong-bukong ay unti-unting namamaga, na parang may isang sako ng buhangin na nakapatong dito. Isa pang malakas na hangin ang umihip at ang kanyang bestida ay pumulupot sa kanyang mga tuhod. Nang subukan niyang ayusin ito, isang alon ng pagduduwal ang dumating mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Nilunok niya ito at ang mga luha ay tumulo dahil sa sunod-sunod na kawalan ng pag-asa. Ang kanyang buong katawan ay naging dayuhan. Ang mga kamay na sanay sa pagkuha ng litrato ay naging clumsy. Ang mga paa na dating may tiwalang naglalakad sa mga patag na kalye ay ngayon ay nanginginig sa gitna ng matutulis na bato. Naisip niya ang mga maliliwanag na ospital sa New York, ang mga puting oxygen tank, ang tunog ng mga monitor, at ang amoy ng malamig na disinfectant. Dito, mayroon lamang hangin, bato, araw, at ang distansya sa anumang tulong ay tila walang katapusan. Sa malayo, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Juan, tinatawag ang bawat pangalan para suriin ang grupo. Binuksan ni Emily ang kanyang bibig para sumagot, ngunit ang kanyang boses ay parang isang hininga na lamang. Sinubukan niyang tumayo para bumalik sa landas, ngunit sa bawat pagtayo, isang sakit na parang hiwa ng kutsilyo ang dumarating na pinipilit siyang bumagsak. Ang ideya na mamamatay siya dito ay biglang lumitaw at kumapit sa kanyang isipan. Sinubukan niyang tanggalin ang scarf, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi na makagalaw. Isang ulap ang dumaan sa araw at ang anino ng bundok ay dumilim. Ang init sa mga bato ay nabawasan, ngunit hindi sapat para pawiin ang sakit sa kanyang paa. Ang kanyang hininga ay naging mas mabigat at ang kanyang mga tainga ay mas naging bingi. Ang mga natutunan niya sa isang survival course sa Colorado ay walang naitulong sa mga batuhan ng Ifugao. Sa puntong ito, sumandal siya sa bato. Ang kanyang mga talukap ay mabigat na parang may nakakabit na tingga. Mula sa kagubatan sa ibaba, isang ligaw na manok ang tumilaok ng maikli at pagkatapos ay tumahimik. Ang ingay ng mga kuliglig ay humina na rin. Ang sikat ng araw ay namutla at ang kanyang likod ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang lalamunan ay tuyo na parang lumunok ng buhangin. Sinubukan niyang abutin ang isang bagay na makakapitan sa bato para makalayo sa gilid, ngunit ang kanyang braso ay bumagsak. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga larawan mula kagabi. Ang lawa, ang monumento, ang mainit na mangkok ng sinigang. Ang mga bagay na iyon ngayon ay tila napakalayo, parang isang paglalakbay ng ibang tao. Isang tunog ng paa na tumama sa tuyong bato ang narinig niya mula sa itaas. Hindi siya nakatingin, naramdaman lamang niya ang anino ng isang tao na humaharang sa sikat ng araw. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin at isang matatag na kamay ang humawak sa kanyang balikat, pinipigilan siyang mahulog. Isang boses na paos ngunit malinaw ang nagsalita. Hindi malakas ngunit direktang tumama sa kanyang naglalakbay na kamalayan.
Huwag kang gumalaw, makinig ka sa akin. Yumuko ang taong iyon, mabilis na parang isang kilos na matagal ng sinanay. At bago siya mawalan ng malay, narinig ni Emily ang isang pangalan na binigkas mula sa landas, puno ng pag-asa at pagmamadali. Mateo. Idiniin ng matatag na kamay ni Mateo ang namamagang bukong-bukong. Mabilis na tiningnan ang paligid bago huminto sa dalawang pulang tuldok ng kagat ng ahas. Tinanggal niya ang kanyang sinturon na tela bilang isang reflex. Pinunit ang isang bahagi ng kanyang lumang pantalon para gawing benda. Huwag kang gagalaw, marahan niyang sinabi. Malinaw ang bawat salita. Humikbi si Emily. Alam mo ba ang ginagawa mo? Putol-putol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pamilyar na mukha, ngunit sa batong ito, mayroon lamang hangin, langit at ang Pilipinong lalaki na biglang lumitaw. Tumahimik ka kung gusto mong mabuhay, sagot niya. Ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit ganap na tiyak, na tila hinaharangan ang anumang pag-aalinlangan. Yumuko siya. Inilagay ang kanyang balikat sa ilalim niya. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at binuhat siya. Isang malambot na bigat ang sumandal sa kanyang likod. Ang amoy ng isang dayuhang pabango ay dumaan bago nawala sa amoy ng mainit na bato at pawis. Mula sa landas, umalingaw-ngaw ang boses ni Juan, nagmamadali at paos dahil sa pag-aalala. Dito, dito! Maikling sagot ni Mateo, tumatakbo sa mga maiikling ngunit tiyak na hakbang, ang kanyang mga paa ay nakakahanap ng maliliit na kapit sa mga batuhan. Sa bawat paghihip ng hangin, yumuyuko siya, iniikot ang kanyang katawan para protektahan si Emily mula sa bangin. Nagtiimbagang si Emily dahil bawat bahagyang paggalaw ay nagdudulot ng sakit. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang payat na likod ni Mateo na parang gulugod ng daan. Pagdating sa landas, sumugod si Juan para tumulong, namumutla nang makita ang pasa. Ahas, mabilis na sabi ni Mateo. Tawagan ang mga taga-baryo, sabihin mong maghanda ng kawayang stretcher at magdala ng kapote. May signal ba ang telepono? Umiling si Juan, tumakbo sa isang mas mataas na lugar, itinutok ang telepono sa iba't ibang direksyon, at sumigaw sa isang lokal na dialekto. Dalawang kabataang Igorot, sina Ben at Lito, mula sa isang bahay sa gilid ng burol ay sumagot. Sa isang iglap, nawala sila sa likod ng isang bakod na bato. Gumalaw si Emily, sinubukang ayusin ang kanyang bestida para takpan ang pakiramdam ng kahubaran dahil sa takot. Wag, sabi ni Mateo, idiniin ang kanyang mainit na kamay sa pulso ni Emily para pigilan siya. Huminga ka ng dahan-dahan, tumingin ka sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Mateo ay maitim, malalim at tahimik na parang bato sa bundok. Sa sandaling iyon, ang takot na bumabalot sa kanya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, humingi ng tawad, magtanong, ngunit ang mga salita ay nawala. Tanging ang kanyang hininga ang natira. Inalis niya ang kanyang jacket at ipinatong sa balikat ni Emily. Ipinasok ang laylayan sa ilalim ng kanyang likod para manatiling mainit. Malapit ng umulan, sabi niya, tumingala sa langit na makapal na ang ulap, kailangan nating bumaba ng mabilis. Nagsimula silang gumalaw. Si Juan ang nanguna, gamit ang isang tungkod para tapikin ang mga madulas na bato bilang babala. Binuhat ni Mateo si Emily, dahan-dahan at pantay ang mga hakbang, ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga hita. Sa bawat pagbaba, ibinababa niya ang kanyang sentro ng grabidad. Iniikot ang kanyang balikat para hindi tumama ang paa ni Emily sa mga bato. Kinagat ni Emily ang kanyang labi, tumutulo ang mga luha, ngunit ang sakit ay naging mga maiikling alon habang ang likod ni Mateo ay matatag na parang isang angkla. Muling umihip ang hangin. Ang amoy ng ulan ay malinaw na sa hangin. Sa isang liko, biglang tumahimik ang mga ibon. Dalawang lalaki, sina Ben at Lito, ang tumakbo mula sa burol, may dalang matutulis na itak. Mabilis silang pumutol ng dalawang tuwid na kawayan, biniyak ito at nilinis. Inilatag nila ito ng magkatabi at tinalian ng mga manipis na piraso ng kawayan. Ipinatong ni Juan ang isang kapote sa ibabaw at pagkatapos ay isang piraso ng inabel na tela. Ilagay mo siya dito, sabi ni Juan. Lumuhod si Mateo at maingat na inilipat si Emily sa stretcher.
Nanginig siya nang dumampi ang kanyang balat sa malamig na ibabaw, ngunit ang jacket ni Mateo ay nagpapanatili ng init sa kanyang likod. Hinigpitan ang mga tali at binuhat ang stretcher. 4 na lalaki ang nagpalitan sa pagbuhat. Ang daan ay matarik at ang tubig ay nagsimulang dumaloy sa mga bato. Ang hangin ay umuugong. Dahan-dahan ngunit tiyak. Paalala ni Mateo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa stretcher. Sa bawat pagtagilid, inilalagay niya ang kanyang kamay sa frame para mapanatili ang balanse. Tumingala si Emily sa langit, na ngayon ay nahahati sa mga kulay-abong piraso. Ang kanyang bukong-bukong ay parang isang maliit na puso na tumitibok ng hiwalay, hindi regular, at mainit na parang baga. Biglang bumuhos ang ulan, na parang ibinuhos ang isang buong timba ng tubig sa bundok. Sa isang iglap, basa ang lahat. Ang landas sa ibaba ay naging isang madulas na putik. Ang bangin sa kanan ay hindi na makita, tanging puting hamog na lamang. Sumigaw si Juan ng 1, 2, para maging sabay-sabay ang kanilang mga hakbang. Paminsan-minsan ay nadudulas si Lito, natatawa, at pagkatapos ay humihigpit muli ng kapit. Si Mateo ay nanatiling kalmado, bawat hakbang ay parang isang pako na ibinabaon sa lumalambot na lupa. Pagkatawid sa isang patag na bahagi, nakarating sila sa isang maliit na sapa na lumaki dahil sa ulan. Ang tubig ay malabo at mabula. Malayo kung iikot tayo, sabi ni Juan, tinitingnan ang agos. Dito na tayo. Ibinaba nila ang stretcher at isa-isang tumawid. Ang malamig na tubig ay kumagat sa kanilang balat hanggang tuhod ang lalim. Itinulak ng agos ang kanilang mga binti. Nagkikiskisan ang mga ngipin ni Emily sa ginaw. Si Mateo ay nasa likuran, hawak ang paanan ng stretcher, nakahilig laban sa agos. Isang maliit na alon ang tumama sa kanyang tuhod. Bahagya siyang nadulas, ngunit agad na naibalik ang kanyang balanse. Lumingon si Juan, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit isang mabilis na pagtango mula kay Mateo ang nagpakalma sa kanya. Sa kabilang pampang, huminto sila sa ilalim ng isang nakausling bato na nagbigay ng kaunting silong. Inabutan ni Juan si Emily ng tubig, sinabihan siyang uminom ng kaunti. Sinubukan niyang lumunok, ngunit ang kanyang lalamunan ay mapait. Ang pawis at ulan ay naghalo, na nagdulot ng pagdikit ng kanyang buhok sa kanyang sentido. Muli siyang nakaramdam ng pagduduwal. Dahan-dahang inikiling ni Mateo ang kanyang ulo sa isang tabi. Hinawakan ang kanyang likod para hindi siya mabulunan. Pagkatapos, pinunasan niya ang gilid ng kanyang bibig gamit ang basang laylayan ng kanyang damit, 1 kilos na walang pag-aalinlangan. Sabihan mo, nang bumalik sila sa landas, may mga ilaw na ng sulo sa di kalayuan, nanginginig sa gitna ng ulan na parang malalaking alitaptap. May mga taong nagtatawagan, mga asong tumatahol. Nakahiga si Emily, bawat tunog ay tumatama sa kanyang tainga bago magkawatak-watak. Ang mga maliliwanag na larawan ng lungsod ay biglang humalo sa tunog ng ulan na nagiging isang lumang pelikula. Ang sakit sa kanyang bukong-bukong ay hindi na matalim kundi isang patuloy na kirot na nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso. Subukan mong imulat ang iyong mga mata, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim pa rin. Naririnig mo ba ako? Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ni Mateo. Basa ng ulan, may ilang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang noo. Isang sulo ang nagbigay ng kulay kahel na liwanag sa kanyang pisngi at sa kanyang malalalim na itim na mata. Sa liwanag na iyon, bigla siyang nakakita ng isang bagay na napakatatag, parang isang kawit na makakapitan sa gitna ng malakas na agos. Nilalamig ako, bulong niya. Itinaas ni Mateo ang jacket, idinagdag ang isa pang kapote na iniabot ng iba. Malapit na tayo sa kalsada, sabi niya nang may pasensya. Nagpatuloy sila. Ang huling pababa ay tila walang katapusan. Ang mga tao ay nagpapalitan sa pagbuhat, ang kanilang mga paa ay puno ng putik. Nagbilang si Juan, habang si Lito ay mahinang kumakanta ng isang bagay na parang isang oyayi. Sa isang liko, isang malakas na hangin ang umihip at pinatay ang pinakamalapit na sulo. Nilamon ng dilim ang grupo sa loob ng 1 segundo, bago sumindi ang isa pang sulo. Sinubukan ni Emily na kumapit sa tanging malinaw na tunog, ang boses ni Mateo. Ngunit ang mga salita ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga mata ay bumigat, at ang tibok ng kanyang puso ay hindi na regular.
Huwag kang matulog, sabi ng isang tao. Marahil si Mateo. Tumingin ka sa akin. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Narinig niya ang mga taong tumatawag sa malapit. Nasa kalsada na tayo. Ang tunog ng mga gulong, ang pagbukas ng pinto ng sasakyan, at isang mainit na kamay ang muling humawak sa kanyang pulso. Mahina ito, na tila nawawala na. Gusto niyang sabihin, "Huwag mo akong iwan," ngunit ang kanyang mga labi ay bahagya lamang bumukas. Pagkatapos, ang lahat ng tunog ay lumayo. Tanging ang tunog na lamang ng ulan sa isang yero na bubong at ang dilim na dahan-dahang bumalot sa kanya. Huminto ang ambulansya. Sa ilalim ng isang basang-basang bubong na yero, ang ulan ay malakas na tumatama at ang malamig na hangin ay humahampas. Biglang bumukas ang likurang pinto at isang makitid na guhit ng dilaw na ilaw ang tumama sa lumang sahig. 2 tauhan ang nagtulak ng stretcher. Tinulungan sila ni Juan at Mateo na ipasok si Emily sa emergency room. Ang espasyo ay maliit at masikip at ang amoy ng alcohol at disinfectant ay matapang. Isang fluorescent na ilaw ang kumurap bago naging matatag. Sa isang sulok, isang maliit na generator ang umuugong. Ang tunog ng makina ay humalo sa tunog ng ulan na parang isang walang katapusang ingay sa likuran. Isang babaeng nakasuot ng puting uniforme ang mabilis na lumapit. Nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at tiyak. Dra. Elena Garcia, maikli niyang pagpapakilala habang ang kanyang kamay ay sinusuri na ang pulso ni Emily. Philippine Pit Viper, sabi ni Mateo, paos ang boses dahil sa ulan at pagod. Kinagat sa kaliwang bukong-bukong, pansamantalang tinalian. Dinala siya dito sa gitna ng malakas na ulan. Mga 1 oras na ang nakalipas mula nang makagat. Sumenyas si Dra. Garcia sa isang nurse. Miguel, kunin mo ang blood pressure at SpO2, ihanda ang IV line, at kunin ang anti-venom serum mula sa imbakan. Si Miguel Migs Ocampo, isang maliit na nurse na nakasalamin, ay mabilis na kumilos. Habang binubuksan ang kanyang gamit, marahan siyang nagsalita sa Ingles. "Miss Emily, you breathe slow. Okay. We help." Iminulat ni Emily ang kanyang mga mata. Mabilis ang kanyang paghinga at ang kanyang mukha ay namumutla. Sa ulunan ng kama, nakatayo si Mateo, basa, at ang kanyang mga itim na mata ay nakasunod sa bawat kilos ng medical team. Kinuha ni Migs ang blood pressure gamit ang isang manual na aparato. Napakunot ang kanyang noo sa resulta. Sinuri ni Dra. Garcia ang kagat. Ang paligid ng bukong-bukong ay namamaga at may mga pasa na kumakalat. Ginamit niya ang gunting para tanggalin ang natirang tela at nilinis ito ng povidone iodine. "Mayroon ba siyang anumang allergy?" tanong niya. Umiling si Migs. "Hindi po malinaw." Kasalukuyan pong pinupunan ng leader ng grupo ang kanyang mga papeles. Ihanda ang adrenaline para sa posibleng anaphylaxis, sabi ng doktora habang binabalutan ang bukong-bukong at itinaas ito sa isang unan. Dinala ng isang attendant ang isang tray ng gamot kasama ang isang bote ng anti-venom. Muling sinuri ni Dra. Garcia ang lahat. Ang oras ng kagat, ang tinatayang timbang ni Emily at ang kalagayan ng pamamaga. Simulan na ang IV line, utos niya. Mabilis na nilinis ni Migs ang likod ng kamay ni Emily at ipinasok ang karayom. Matagumpay niyang naikabit ito sa kabila ng panginginig ng pasyente. Umupo si Dra. Garcia sa tabi ni Emily. "Makinig ka sa akin. Bibigyan ka namin ng gamot. May mananatili sa tabi mo sa lahat ng oras. Huminga ka lang ng dahan-dahan." Sinabi niya ito sa Filipino bago idinagdag sa Ingles. Tumingin si Emily sa kisame at isang paos na hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. "May sapat ba kayong kagamitan dito para iligtas ako?" Nanginginig ang kanyang boses, ngunit mayroon pa ring bahid ng pagmamataas. Hindi agad sumagot si Dra. Garcia. Sumenyas siya kay Migs na simulan ang test dose habang maingat na inoobserbahan ang anumang senyales ng reaksyon. Si Mateo ay umatras ng kalahating hakbang, ang kanyang mga kamay ay nakakapit pa rin sa gilid ng stretcher. Sa labas, kumulog ng malakas. Isang kidlat ang nagpaliwanag sa buong silid sa loob ng 1 segundo. Ang ilaw ay kumurap at ang generator ay umugong ng mas malakas, pinapanatili ang liwanag. Ang sakit ay tumindi. Napaungol si Emily at pinagpawisan.
Lumapit si Migs at sinabi sa paos na Ingles, "You're safe here, doctor is here, trust." Idinampi niya ang kanyang kamay sa balikat ni Emily. Isang maikling kilos na naghatid ng katiyakan. Dumating ang leader ng grupo. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang kapote, dala ang pasaporte at medical form ni Emily. Mabilis na sinuri ni Migs kung may allergy. Wala. Ipinagpatuloy niya ang pagbibigay ng gamot. Ang antivenom ay dahan-dahang pumatak. "Masakit, hindi ko na kaya," sabi ni Emily. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga lumang kagamitan sa isang sulok. Sa Amerika, nasa isang maliwanag na silid ako, may mas magagandang kagamitan. Hindi ako makapaniwala na ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa inyo. Natigilan si Juan. Si Migs ay bahagyang yumuko, ngunit nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Si Mateo ay hindi nagsalita. Tumingin si Dra. Garcia nang direkta sa kanya, walang galit, walang paninisi. "Nasasaktan ka at natatakot," marahan niyang sinabi. Inutusan niya si Migs na suriin ang vital signs bawat 5 minuto at maghanda ng karagdagang IV fluids. Si Migs ay tumango. Sinuri ang lumang SpO2 monitor at ginamit ang isang maliit na flashlight para tingnan ang mga pupil ni Emily. Nagtiimbagang si Emily. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang sentido. "Nilalamig ako," bulong niya. Lumapit si Mateo, tinanggal ang kanyang basang jacket at ipinalit ito sa isang manipis na kumot na dala ng attendant. Ikinumot niya ito sa balikat ni Emily, maingat na hindi matamaan ang IV line, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang pwesto. Isang matandang babae na may dalang apo para patahiin ng isang sugat ang sumilip sa pinto bago inanyayahan sa kabilang silid. Ang amoy ng ulan ay pumasok, kasama ang amoy ng lupa. Ang lahat ay maliit at masikip, ngunit gumagana na parang isang makinang sanay sa kakulangan. Muling sinuri ni Dra. Garcia ang lahat, pinakikinggan ang paghinga ni Emily gamit ang kanyang lumang stethoscope. Ang oras ay tila bumagal. Nagsimulang manginig si Emily. Inayos ni Migs ang clip sa kanyang daliri. Ang leader ng grupo ay nakatayo sa isang sulok. Magkadaop ang mga kamay. Inalok ni Juan si Mateo ng isang upuan, ngunit nanatili siyang nakatayo. Isa pang kidlat ang gumuhit sa langit. Ang mga ilaw ay kumurap. Iminulat ni Emily ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Isang babaeng may buhok na kulay ginto, maputla, at ang mga mata ay namumula. Tumingin siya kay Dra. "Garcia, wala itong matatamis na salita ng pag-aliw. Tanging isang katatagan na malamig ngunit mainit. Hindi ako makapaniwala na ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa inyo," muli niyang sinabi. Tinanggal ni Dra. Garcia ang kanyang maskara. Hindi siya nagpaliwanag ng mahaba. Sinabi lamang niya ang isang pangungusap, malinaw na parang isang martilyo na nagsasara ng isang pinto sa gitna ng bagyo. "Maniniwala ka man o hindi, ililigtas ka pa rin namin." Ang silid ay tila umuuga. Ang mga patak ng gamot ay gumulong sa tubo bago biglang huminto. Bago pa man iyon, ang sakit ay tumaas na nagdulot ng paninikip ng dibdib ni Emily. Ang kanyang balat ay namutla at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Ang orasan sa dingding ay nagpapakita ng 11:30. Si Dra. Garcia ay nakasandal sa kama, sinusuri ang pulso ni Emily habang nakatingin sa SpO2 monitor. Sa kanyang isipan, naalala niya ang ibang mga pasyente na kanyang ginamot sa mga katulad na gabi na may limitadong kagamitan. Sa bayang ito, ang tanging bagay na hindi nauubos ay ang determinasyon na huwag hayaang may mawala sa kanyang mga kamay. Bumaba sa 91 ang SpO2, bulong ni Migs, binibilang ang paghinga ni Emily. 80,050 ang BP. Tumingin siya sa doktora, may bahid ng pag-aalala. Tumango si Dra. Garcia. Ipagpatuloy ang anti-venom, maghanda ng karagdagang fluids. Tumingin si Migs sa IV line at napabuntong hininga. Huminto na ang pagpatak. "Barado po ang linya," sabi niya. Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Emily. Agad na hinawakan ni Mateo ang kanyang balikat para hindi siya gumulong. Nawawalan na siya ng malay, bulong ni Mateo. "Flashlight," sabi ni Dra. Garcia. Mabilis na inabot ni Migs ang isang headlamp. Ang makitid na puting ilaw ay tumutok sa namamagang kamay. Ang mga ugat ay hindi na makita. "Alisin ang karayom, maghanap ng ibang ugat," sabi ng doktora. Nag-alinlangan si Migs. Ang mga braso ni Emily
ay namamaga na rin. Sinubukan niya sa isang ugat, ngunit hindi pumasok ang karayom. Ang pangalawang pagsubok sa kanyang pulso ay nabigo rin. Pinagpawisan si Migs. Idinampi ni Dra. Garcia ang kanyang kamay sa balikat ni Migs, hindi para pagalitan, kundi para ipasa ang kanyang kalmado. Okay lang, sa kabilang binti, sabi niya, tumuturo sa kanang binti ni Emily. Si Mateo ay nakatayo na roon, hawak ang pangalawang flashlight na hiniram ni Juan mula sa guwardiya. Ang ulan ay malakas na humahampas sa labas. Si Emily ay huminga ng malalim at pagkatapos ay tila tuluyan ng lumubog. Ang kanyang dibdib ay bahagya na lamang tumataas. Bumaba sa 81 tong SpO2, sabi ni Migs. Nanginginig ang kamay habang naghahanap ng ugat. Inilagay ni Dra. Garcia ang kanyang stethoscope sa dibdib ni Emily. Ang bubag, sabi niya. Mabilis na kinuha ni Migs ang isang resuscitator at inilagay ang maskara sa mukha ni Emily. Sundin mo ang ritmo ko, utos ng doktora. Ang hangin ay pumasok at ang dibdib ni Emily ay bahagyang umangat. Kalma lang, bulong ni Migs, hindi malinaw kung para sa pasyente o para sa kanyang sarili. Ang leader ng grupo ay nagdarasal sa isang sulok. Si Mateo ay nanatiling hawak ang flashlight, hindi kumukurap. Kung hindi aagos ang gamot, ang lunas ay mananatiling nakakulong sa bote. Migs, kung hindi mo makita ang ugat sa loob ng 1 minuto, gagamit tayo ng ibang paraan, sabi ni Dra. Garcia, ang kanyang boses ay matatag. Tumango si Migs at sinubukan sa pangatlong pagkakataon. Ang kanyang kamay ay dumampi sa malamig na balat ng kanang bukong-bukong ni Emily, ngunit muli nabigo siya. Pasensya na po, doktora. Okay lang. Tumingin si Dra. Garcia sa paligid ng silid. Ihanda ang para sa venous cut-down. Malinaw niyang sinabi. Nagulat si Migs, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Ito ay isang pamamaraan na bihirang gamitin. Dito, turo ng doktora. Juan, linisin mo. Mateo, hawakan mo ang ilaw. Huwag mong hayaang manginig. Hinanda ni Migs ang mga kagamitan. Ang tunog ng pagpunit ng steril na papel ay matalas. Binuhusan ni Juan ng povidone iodine ang lugar. Nagsuot si Dra. Garcia ng guwantes. Masakit ito, sabi niya. Kahit na halos wala ng malay si Emily, gumawa siya ng isang maliit na hiwa. Ginamit niya ang isang clamp para ihiwalay ang tissue at ilantad ang isang ugat na kulay asul-lila. Isang kidlat ang gumuhit sa labas. Ang ilaw sa kisame ay kumurap. Ipinasok ng doktora ang karayom sa ugat. Bumalik ang dugo, mainit at matingkad na pula. Napabuntong hininga si Migs, ikinonekta ang tubo at binuksan ang balbula. Ang mga patak ay muling nagsimulang dumaloy. Una ay nag-aalangan, pagkatapos ay tuloy-tuloy. Dahan-dahan lang ang pagbomba, paalala ng doktora. Si Mateo ay nakahinga ng maluwag, ngunit ang flashlight sa kanyang kamay ay hindi gumalaw. 12:00 ng hating gabi. Si Emily ay mas maayos nang humihinga. Ang SpO2 ay umakyat sa 92, pagkatapos ay 92. Mababa pa rin ang blood pressure, ngunit hindi na bumabagsak. Doktora, nilalamig po ulit siya, sabi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay nakadampi sa paa ni Emily kung saan nakakabit ang bagong IV line. Dagdagan ang kumot, palitan ang bote, utos ng doktora. Kinuha ni Migs ang isang bagong bote ng IV fluid. Sa isang iglap, muling huminto ang pagpatak. Barado na naman, sabi ni Migs. Sinuri niya ang tubo. Walang bara. Nakita niya ang isang mahabang bula ng hangin na naipit sa tubo. May hangin po, sabi niya. Kinuha ng doktora ang tubo, tinapik ito ng paulit-ulit para paalisin ang hangin, at muling ikinonekta. Muling dumaloy ang gamot. Biglang huminto sa paghinga si Emily. Natigilan si Migs. Bumagsak ang SpO2. Hindi maganda, sabi niya. Nawala ang pulso. Inilagay ni Dra. Garcia ang kanyang stethoscope. Kung hindi makakapasok ang sapat na fluid sa loob ng 3 minuto, magkakaroon siya ng matinding shock. Ang tanging pagpipilian na natitira ay isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Ihanda ang para sa intraosseous infusion. Gawin mo agad kapag sumenyas ako. Natigilan si Migs, pagkatapos ay tumango ng mariin. Kinuha niya ang isang espesyal na set ng karayom mula sa cabinet. Itinutok ni Mateo ang ilaw. Isang malakas na kulog ang yumanig sa labas.
Walang sinuman sa maliit na silid ang nag-iisip tungkol sa ulan. Ang lahat ay nakasalalay sa isang desisyon na kasing bigat ng isang buhay, itinaas ni Dra. Garcia ang kanyang mga mata at sinabi ng malinaw, "Gawin na ang emergency procedure ngayon." Pagkatapos ng higit sa 6 na oras ng pakikipaglaban, ang lahat ay nakasalalay sa isang hibla ng pag-asa. Inikot ni Migs ang espesyal na karayom sa itaas na bahagi ng buto ng binti. Basa ang kanyang mga kamay sa pawis, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang pulso eksakto sa anggulong itinuro ni Dra. Garcia. Isang napakaliit na tunog ang narinig ang pakiramdam ng pagtagos sa manipis na buto patungo sa bone marrow. "Pumasok na," sabi ng doktora. Ikinonekta ni Migs ang tubo at ang mga transparent na patak ay dumaloy, nawawala sa nagyayelong katawan ni Emily. "Ipagpatuloy ang oxygen, pantay na pagbomba," sabi ni Dra. Garcia, hawak ang maskara. Ang SpO2 ay nanatili sa 88 bago unti-unting umakyat sa 90, pagkatapos ay 92. Si Mateo ay nanatiling hawak ang ilaw, hindi gumagalaw. Ang leader ng grupo ay nakatayo na parang isang estatwa. Sina Juan at Lito ay nasa may pinto, nag-aalala. Ang araw ay sumisikat na sa likod ng mga bundok. Ang orasan ay lumampas na sa alauna ng madaling araw. "Pulso?" tanong ng doktora. Idiniin ni Migs ang kanyang mga daliri sa pulso ni Emily at isang bahagyang ngiti ang lumitaw. 80, mas regular na po, sabi niya. BP 90, 60, tumataas. Tumango si Dra. Garcia, dahan-dahang binabawasan ng pagbomba sa ambubag, mahinang umungol si Emily. Ang antivenom ay patuloy na dumadaloy sa pamamagitan ng buto. Ang pamamaga ay hindi na kumakalat. Sinuri ni Dra. Garcia ang lahat at sinabi kay Migs na manmanan ng mabuti. Ibinaba ni Mateo ang flashlight sa mesa, nanigas sandali ang kanyang braso. Tiningnan niya ang mukha ni Emily. Maputla pa rin ngunit mas malambot na. Ang ulan ay humina na. Sa labas ng pasilyo, narinig ang tunog ng mga bakya. Ang ospital ng bayan, pagkatapos ng isang magulong gabi, ay bumalik na sa normal nitong ritmo, hindi maingay, ngunit regular at matatag. Sumandal si Dra. Garcia sa kama sa loob ng kalahating minuto bago muling tumayo. Inayos niya ang kumot ni Emily at kinausap ang lider ng grupo. "Kontakin ninyo ang pamilya niya. Sa umaga, gagawa kami ng mga pagsusuri." Sa ngayon, nalampasan na niya ang pinakadelikadong yugto. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang lider ng grupo. Tumango si Juan. Inilagay ni Lito ang isang balot ng suman sa mesa. "Para po sa inyo, para mainitan ang tiyan ninyo." "Salamat," sabi ni Mateo, pagod. Tiningnan niya ang labas. Madilim pa rin, ngunit may manipis na puting guhit na sa abot tanaw. Tinanggal niya ang kanyang basang kapote. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo at mantsa ng gamot. Isang paalala ng mga oras na ginugol sa pagbuhat ng stretcher, paghawak ng ilaw at pagkapit sa isang hibla ng buhay. Umupo si Migs bago muling tumayo dahil sa isang kakaibang tunog mula sa monitor. Maluwag lang pala ang clip. Nginitian niya ang sarili. Tiningnan siya ni Dra. Garcia at bahagyang tumango. Isang pahiwatig ng paghanga. "Umuwi ka na at magpalit," sabi niya kay Mateo. Umiling siya. "Hintayin ko na lang siyang maging stable. Kami na ang bahala," sabi ng doktora. Nanahimik si Mateo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng nakahiga sa kama, dahan-dahang pumasok ang liwanag mula sa bintana. Ang amoy ng ulan ay naging amoy ng lupa. Sa di kalayuan, isang manok ang tumilaok at isang motorsiklo ang umandar. Sa malabong liwanag na iyon, ang lahat ay naging maliliit na detalye. Ang sinulid sa kumot, ang gasgas sa kama, ang sticker sa monitor. At sa gitna ng lahat, nakahiga si Emily, ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan, ang kanyang balat ay hindi na kulay abo, at ang kanyang paghinga ay regular na. Nagising siya nang ang araw ay kahahati pa lamang mula sa gabi. Malabo ang kisame, isang bintanang may hamog. Sa tabi ng kama, isang lalaki ang natutulog sa isang upuang plastik. Ang kanyang ulo ay tumatango-tango. Si Mateo. Sa harapan niya, tinitingnan ni Dra. Garcia ang isang logbook. Nang marinig ang isang paggalaw, tumingala siya. "Magandang umaga," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Binuksan ni Emily ang kanyang bibig, tuyo ang lalamunan,
Ngunit isang tunog ang lumabas. Buhay ako. Oo, ngumiti ang doktora. At magiging maayos ka kung magpapatuloy kang makipagtulungan. Isang alon ng damdamin ang dumaan sa dibdib ni Emily. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang IV line sa kanyang kanang tuhod, ang kanyang kaliwang paa na nakataas at may benda, ang manipis na kumot. Sa kanyang balikat, isang maluwag na jacket na hindi kanya amoy ulan, amoy bundok, amoy pawis ni Mateo. Muli siyang tumingin sa kanya. Nagising siya, bahagyang nagulat, bago kumalma nang makita niyang nakatingin si Emily. Gising ka na, sabi niya, paos ang boses. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay bumalik. Ang ahas, ang ulan, ang mga sulo, ang malamig na sapa, ang boses ng doktora. Bawat isa ay parang isang pako na ibinaon sa kanyang puso, na nagpabagsak sa bawat patong ng kanyang pagmamataas. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Mateo ngunit iniabot ang kanyang kamay, magaspang at mainit. Salamat, sabi niya. Basag ang boses. Patawad. Nanginginig ang kanyang mga labi at isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Dra. Garcia, kagabi, nagsabi ako ng masasakit na bagay. Minamaliit ko ang lugar na ito. Umiling si Dra. Garcia, kagabi, nasasaktan ka at natatakot. Ngayon, magpahinga ka na. Walang sinuman dito ang naghihintay ng paumanhin, tanging ang mabuhay ang pasyente. Pumasok si Migs na may dalang isang baso ng maligamgam na tubig, maingat na inalalayan siyang uminom. Uminom ka ng dahan-dahan, paalala niya. Ang init ay dumaloy mula sa kanyang lalamunan pababa, isa pang anyo ng pag-aliw. Dumating ang leader ng grupo, mukhang pagod ngunit masaya. Sinabi niyang nakausap na niya ang pamilya ni Emily. Napansin ni Emily ang isang piraso ng papel sa mesa, nakasulat sa Filipino, tagapanagot, Mateo Cruz, kartero, at ang kanyang numero ng telepono. Tumingin siya kay Mateo, nagtatanong. Kinamot niya ang kanyang ulo, nahihiya. Proseso lang, okay lang. Ang simpleng pangungusap na iyon ay mas lalong nagpanikip ng kanyang lalamunan. Sa labas ng bintana, pumasok ang liwanag ng umaga. Sa di kalayuan, ang mga bundok ay tila humihinga na pagkatapos ng ulan. Ang lahat ng bagay na dati ay backdrop lamang para sa kanyang mga post ay ngayon ay naging isang malaking yakap na sumalo sa kanya. Tiningnan niya si Mateo, si Dra, Garcia, si Migs, at ang buong maliit na emergency room na nagligtas sa isang dayuhan. Ang bawat mukha dito ay hindi marangya, ngunit matatag sa paraang hindi pa niya nakikita. Bawat kamay dito ay hindi malinis na amoy pabango, ngunit mainit at laging nariyan sa tamang oras. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha. Nagkamali ako sa lahat. Kinaumagahan, napakaliwanag ng langit. Sa bakuran ng ospital, ang mga bulaklak ng bougainvillea ay marahang umuuga. Itinulak si Emily palabas sa isang wheelchair, may manipis na kumot sa kanyang mga tuhod. Mahina pa siya, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng tingin ng isang taong gising, wala ng pagmamataas, wala ng takot, tanging pasasalamat. Si Migs ang nagtutulak ng wheelchair, habang si Mateo ay naglalakad sa kaliwa. Si Dra. Garcia ay sumunod. Sina Juan, Ben at Lito ay naghihintay sa ilalim ng isang puno. Sa tabi nila, ilang mga lokal ang may dalang mga basket ng prutas at isang bagong habing inabel na tela. Hinigpitan ni Emily ang hawakan ng wheelchair at humingi ng tulong para tumayo, sumandal sa balikat ni Mateo. Tiningnan niya ang bawat isa. Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Patawad, salamat. Pagkatapos ay nagsalita siya sa Ingles, dahan-dahan. Nagkamali siya, naging mayabang. Kagabi, kayo, ang mga taong inakala kong mahihina, ang nagligtas ng aking buhay, sabi niya. Ngumiti si Dra. Garcia, hindi mo kailangang suklian ito. Ang mabuhay ka ng malusog at mag-ingat sa hinaharap ay sapat na. Lumapit si Juan at inabot ang isang inabel na tela. Mula sa kapatid ko, isuot mo para maalala mo kami. Tinanggap ito ni Emily, naramdaman ang magaspang ngunit malambot na tela. Isang bagay ang kumonekta mula sa maliit na nayong ito, patungo sa kanyang puso. Huwag kang tumayo ng matagal, paalala ni Mateo. Tiningnan siya ni Emily. Sa kanyang mga mata, naalala niya ang likod ni Mateo sa gitna ng ulan, ang kanyang kamay na hindi nanginginig habang hawak ang flashlight, ang kanyang pirma bilang tagapanagot.
Salamat, muli niyang sinabi, halos pabulong na para sa kanya lamang. Bahagyang nahiya si Mateo at kinamot ang kanyang ulo. Ang pagiging mahiyain na iyon ay nagparamdam sa kanya na mas totoo ang lahat. Sa isang sulok, isang PA system ang nag-aanunsyo ng schedule ng pagbabakuna. Isang attendant ang naglabas ng isang pitsel ng salabat at ibinahagi sa lahat. Ang amoy ng luya, lupa at bagong sikat ng araw ay nagbigay ng kapayapaan sa maliit na bakuran. Nagpatuloy si Emily sa pagsasalita. Hindi gumagamit ng malalaking salita, kundi nagkukuwento ng mga konkretong alaala. Ang benda mula sa lumang pantalon, ang kawayang stretcher, ang pagtawid sa sapa, ang mga sulo, ang maliit na hiwa para iligtas ang IV line. Tumingin siya kay Dra. Garcia, sa lugar na pinanggalingan ko, naniniwala ang mga tao na kailangan ng pinakamagagandang makina para magligtas ng buhay. Kagabi, natutunan ko ang isa pang katotohanan. Para magligtas ng buhay, kailangan muna ng isang pusong kalmado at isang diwang hindi sumusuko, umiling si Dra. Garcia, ngunit lumambot ang kanyang mga mata. Ang medisina ay isang agham, sagot niya. Ngunit dito, ito rin ay pasensya. Isang matandang babae ang dumaan at may ibinulong kay Juan. Ngumiti si Juan at isinalin. Sabi niya, para ka raw isang bulaklak na hinampas ng bagyo, ngunit dahil nabuhay ka, mamumulaklak kang muli. Nagtawanan ang grupo. Ngumiti rin si Emily, na puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Bigla niyang ginawa ang isang bagay na hindi pinlano. Hinarap niya si Mateo at niyakap siya. Hindi siya umiwas, hindi natakot na madumihan ang kanyang damit. Ang amoy ng pawis, ulan at gamot mula sa damit ni Mateo ang nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ang mga makikinang na larawan na kanyang kinolekta ay biglang naging walang kabuluhan. Dito, sa gitna ng bakuran ng ospital, isang yakap ang pinakatamang larawan. Huminto ang isang tao sa gate. Bata siya, may dalang kamera, at isang press ID mula sa isang lokal na pahayagan. Mabilis siyang lumapit at magalang na nagtanong, "Pasensya na po, totoo po bang may nailigtas kayong dayuhang turista kagabi na nakagat ng ahas? Isa po akong reporter at nais ko sanang isulat ang kwentong ito kung papayag po kayo." Hinigpitan ni Emily ang hawakan ng wheelchair at tiningnan ang mga mukha na nagligtas sa kanya. Sa sikat ng araw, dahan-dahan siyang tumango. "Kung isusulat ninyo," sabi niya sa pinaghalong Ingles at Filipino, "pakisulat po ng tama tungkol sa mga tao dito." Sa isang sulok, si Mateo ay tahimik na nakatingin sa kanyang mga kamay na tila naalala na amoy gamot at ulan pa rin ang mga ito. Itinulak ni Migs ang wheelchair. Si Dra. Garcia ay huminto para makipag-usap sa reporter. Ang bakuran ng ospital ay biglang napuno ng maliliit na paggalaw, handa nang ihabi ang kwentong lalayo pa sa lambak na ito. Ang unang ulat ay lumabas nang ang araw ay kasisikat pa lamang sa mga bubong ng Banawe. Isang Amerikanang turista na iligtas ng mga residente at medical staff ng Ifugao. Ang artikulo ng batang reporter ay inilathala sa website ng pahayagan ng probinsya. Ang larawan sa pabalat ay si Emily na nakaupo sa wheelchair, suot ang inabel na tela na may bougainvillea sa likuran. Ang kwento ay naglalaman ng mga detalye. Ang kawayang stretcher sa gitna ng ulan, ang emergency room, ang karayom na ipinasok sa buto. Ang mga pangalan ng mga Pilipino ay nabanggit: Dra. Elena Garcia, Nurse Miguel Ocampo, ang gabay na si Juanito Batangay, sina Ben at Lito, at ang kartero na si Mateo Cruz. Nang hapon na iyon, habang inililipat si Emily sa Maynila para sa karagdagang obserbasyon, ang artikulo ay na-repost na ng ilang malalaking news sites. Sa taxi, tahimik niyang binasa ang mga komento. "Salamat, mga taga-Ifugao, proud sa ating mga rural health workers." May ilang mga komento sa Ingles para sa our American friend. Naramdaman niya na tila nasa gitna siya ng isang malawak at mainit na yakap, malayong malayo sa pakiramdam ng pag-iisa noong unang gabi niya sa Maynila. Ang lungsod, na dati ay maingay lamang, ay naging isang lugar na sumasalubong sa mga umuuwi. Nagpahinga siya ng ilang araw sa isang maliit na hotel. Ang pasa sa kanyang bukong-bukong ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga kaibigan sa New York ay nagpadala ng mga mensahe ng pagkabigla. Tumawag ang kanyang ama sa video call.
Ikinuwento ni Emily ang lahat. Sa huli, sinabi ng kanyang ama, "Napakabuti nila. Kailangan mong pasalamatan sila para sa buong pamilya." Isang reporter sa Maynila ang humingi ng panayam at pumayag siya sa isang kondisyon. Dapat kasama sa kwento ang ospital sa probinsya at ang mga pangalan ng mga taong nagligtas sa kanya. Nagkita sila sa isang coffee shop sa Intramuros. "Nagkamali ako sa paghusga sa mga tao batay sa mga material na bagay sa kanilang paligid," sabi niya. Sa Ifugao, ang mga taong inakala kong mahihina ang nagligtas sa akin gamit ang kanilang talino, kahinahunan at kabaitan. Utang ko sa kanila ang buhay na ito. Ang panayam ay isinahimpapawid ng gabing iyon. Kasama sa video ang isang kuha ni Mateo na naglalakad sa isang hanging bridge, dala ang kanyang luma at berdeng bag. Nahiya siyang humarap sa kamera, sinasabing ginawa lamang niya ang trabaho niya. Sa ospital ng probinsya, may mga nagpadala ng mga regalo. Tinanggap ito ni Dra Garcia at ipinamahagi sa buong ward at sa mga mahihirap na pasyente. Binuksan niya ang kanyang telepono at nagbasa ng mga komento. Isang komento ang pumukaw sa kanyang pansin. "Ang nanay ko ay nailigtas din ng doktora na iyan noong 2019. Siya pa rin iyon." Ang parehong kalmadong boses. Para sa kanila, ito ay isang gabi lamang ng trabaho na hindi pinatay ang ilaw. Isang pahayagan sa Amerika ang humingi ng pahintulot na i-repost ang kwento. Tinanong siya ng reporter, "Natakot ka ba habang ginagamot sa isang mahirap na ospital?" Sumagot siya ng tapat, "Natakot ako at nagsabi ng masasakit na salita. Ngunit ang lugar na iyon ang nagligtas sa akin." Huwag nating husgahan ang isang bansa sa kintab ng mga silid ng ospital nito. Tingnan natin ang mga taong nagpapanatili ng ilaw sa mga silid na iyon. Kinabukasan, isang email ang dumating mula sa isang hindi nagpakilalang donor na gustong tumulong sa ospital. Nagpadala siya ng mensahe kay Migs, "Kung may kailangan ng ward, mga gamit, gamot, gumawa ka ng listahan." Nahiya si Migs na humingi, ngunit naglista siya ng ilang maliliit na bagay. Mga bagong monitor, isang incubator para sa mga sanggol, at isang reserbang set para sa intraosseous infusion. Tumango si Emily. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang magagamit niya ang pera sa tamang paraan. Isang gabi sa Maynila, binuksan niyang muli ang artikulo sa Filipino. Sa dulo, isinulat ng reporter, umiyak ang Amerikanang babae ng magising at sinabing, "Nagkamali ako sa lahat." Tumawag ang kanyang ina. "Babalik ka na ba agad dito?" tanong nito. Tiningnan ni Emily ang saklay, ang inabel na tela, at ang papel na may sulat kamay na tagapanagot. Dahan-dahan siyang sumagot, "Babalik ako. Ngunit bago ako umuwi, mayroon pa akong gustong gawin. At sa tingin ko, babalik ako sa lugar na iyon." Bakit? Dahil doon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong may natutunan akong isang bagay na mahalaga. Kinaumagahan, nagpadala siya ng isang maliit na kahon sa Banawe. Naglalaman ito ng mga benda at iba pang pangunahing supply medikal para sa emergency ward ng ospital at isang hiwalay na sobre para kay G. Mateo Cruz, kartero. Sa loob ay isang maikling sulat. "Alam kong sasabihin mong hindi kailangan, ngunit gusto kong magpasalamat sa paraang pinakamadaling tanggapin. Isang pares ng magandang bota para sa ulan at isang bagong flashlight. Para sa mga susunod na gabi, kung may mga ilangan, mapapanatili mo pa rin ang liwanag." Natanggap ni Mateo ang pakete. Tiningnan niya ang mga itim na bota, bahagyang nagulat. Sa dulo ng sulat, may isang pangungusap. "Babalik ako sa Ifugao bago ako umalis ng Pilipinas. Kung may oras ka, samahan mo akong maglakad sa daan na yon. Pero ligtas dapat." Ngumiti siya. Ang kanyang bihirang ngiti ay umalingaw-ngaw sa post office na amoy lumang papel. Ang video ni Emily ay patuloy na ibinahagi. Isang komento ang nagsabi, "Gusto kong pumunta sa Ifugao, hindi para kumuha ng litrato, kundi para umunawa." Bago matulog, binuksan ni Emily ang isang booking app. Tumigil siya sa isang petsa sa dulo ng buwan. Ibinaba niya ang telepono, tumingin sa bintana kung saan ang salamin ay sumasalamin sa isang mukha na nabawasan na ang pagmamataas at napalitan ng pasasalamat. "Babalik ako," bulong niya sa sarili. Isang pangako sa gabi ng Maynila, namumukadkad na ang mga ligaw na bulaklak sa Banawe. Ang van ay dahan-dahang dumaan sa Halsema Pass. Si Emily ay nakaupo malapit sa bintana, suot ang inabel na tela na bahagya ng kupas.
Wala nang pilak na maleta, wala nang sedang bestida. Nang huminto ang van sa terminal, ang amoy ng usok at inihaw ay sumalubong sa kanya. Ang tunog ng isang gong ay narinig mula sa di kalayuan. Ang ospital ay ganoon pa rin. Si Dra. Garcia ay pumipirma para sa isang kahon ng bagong kagamitan. Sa isang estante, may 2 bagong monitor at isang maliit na incubator. Si Migs ay masayang nag-aayos ng mga ito. Nang makita si Emily, ngumiti siya. Bumalik ka nga. Lumapit si Dra. Garcia, maligayang pagbabalik. Maganda ang ifugaw ngayon. Bumati si Emily sa Filipino, yumuko ng natural. Marahil ito ay maliit na sukle para sa mga gabing hindi ninyo pinatay ang ilaw, sabi niya, tumuturo sa mga bagong makina. Umiling lamang si Dra. Garcia, para sa lahat ito, dumating si Mateo, dala ang kanyang lumang motorsiklo, suot ang bagong bota na may mga tuyong putik. Ngumiti siya, tuyot ang daan ngayon, mas malayo ang mararating natin. Inabutan siya ni Emily ng isang maliit na bag, isang bagong flashlight at isang kapote. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Bumisita sila sa isang maliit na paaralan. Nagsulat si Emily sa pisara ng mga simpleng salita, river, mountain, flower, at idinagdag ang thank you sa ilalim ng isang puso. Si Mateo ay nakasandal sa may pinto, nakikinig sa mga batang nagbabaybay. Kinahapunan, dahan-dahan silang naglakad sa lumang landas kung saan siya nadapa. Ngayon, tuyo na ang mga bato. Huminto siya hindi para kumuha ng litrato, kundi para yumuko at tingnan nang malapitan ang mga lumot at damo na tumutubo sa mga siwang. Si Mateo ay nasa likuran niya, automatikong nagbabantay. Ngumiti si Emily. Samahan mo akong maglakad, pero ligtas dapat. Tumango siya. Oo, isang maikling salita, ngunit sapat na. Ang palengke ng Banawe ay masigla. Bumili si Emily ng ilang sinulid para sa mga bata. Sa gitna ng palengke, ilang kabataan ang tumutugtog ng mga instrumentong kawayan. Si Emily ay nakatayo sa gitna ng mga makukulay na damit, hindi na naghahanap ng pinakamagandang anggulo para sa isang larawan. Gabi, bumalik sila sa ospital, may dalang mga prutas at isang sulat pasasalamat. Binasa ito ni Dra. Garcia, ngumiti, at inilagay sa isang drawer kasama ng iba pang mga sulat mula sa mga pasyente. Naging mainit ang maliit na emergency room na parang isang tahanan. Hating gabi, nakatayo si Emily sa labas, nakatingin sa madilim na mga bundok. Naalala niya ang kanyang pamilya sa Amerika, ngunit dito, sa amoy ng lupa, gamot at salabat, naramdaman niya na nasa isang bagong landas siya. Lumabas si Mateo at inabutan siya ng isang baso ng maligamgam na tubig. Bukas, sabi niya, dadalhin kita sa gilid ng gubat. Maganda ang tanawin ng ilog mula doon. Tinanggap ni Emily ang baso, ang kanilang mga daliri ay nagdampi. Wala na ang pasa mula sa nakaraang taon. Kinaumagahan, nakatayo sila sa gilid ng gubat. Sa ibaba, ang ilog ay napakaberde. Ang hangin ay mainit. Huminga siya ng malalim. Hindi niya itinaas ang kanyang kamera. Hinayaan niyang ang kanyang alaala ang kumuha ng isang bagong larawan, isang larawan na walang siya sa gitna, kundi ang mga simpleng Pilipino na magkakasama na gumawa ng isang bagay na inaakala ng mundo na imposible. Ang magligtas ng isang dayuhan gamit ang talino, tiyaga at kabutihan. Bago umalis, bumisita siya sa ospital sa huling pagkakataon. Sa hagdan, yumuko siya. Salamat, sabi niya sa malinaw na Filipino. Bawat salita ay parang isang buto na itinatanim. Natagpuan ko ang aking pangalawang tahanan. Maaalala ng mga tao ang ulan sa bubong na yero, ang ilaw na hindi namatay, ang mga kamay na nagbuhat ng isang buhay, at kapag ang babaeng may buhok na kulay ginto ay bumalik, maiintindihan nila na ang tagumpay ng kwento ay hindi isang sigaw, kundi ang mahinang hininga ng mga Pilipinong ginawa lamang ang dapat gawin. Mula sa maliit na emergency room, ang mga pangalan ng mga ordinaryong tao, isang doktora, isang nurse, isang kartero, ilang kabataan, ay kumalat na parang mabubuting buto. Ang imahe nila ay naging simbolo ng isang bansang maliit ngunit matatag na inuuna ang pagligtas sa kapwa bago ang sarili. Ang aral ay wala sa makinang na bakal ng mga mamahaling kagamitan, kundi sa kahinahunan at talinong naipon sa mga liblib na lugar. Ang karangalan ng Pilipinas ay hindi nabibili ng pera. Ito ay binabayaran ng pawis,
pasensya at mga tamang desisyon sa pinakamahihirap na sandali. Ang inakalang malakas ay yumuko sa harap ng simple. Ang mahina sa material na bagay ay malakas sa pagiging tao. Ang tanong na natitira ay para sa bawat isa sa atin. Kapag nakakita tayo ng isang taong nangangailangan ng tulong, tatalikod ba tayo o mananatili at sasabihing, "Nandito ako"? Kapag nagkukuwento tayo tungkol sa Pilipinas, ikukuwento ba natin ang mga nagtataasang gusali o ang mga kamay na hindi nanginig habang hawak ang ilaw sa gitna ng ulan? Dahil ang lakas ay hindi nasa ugong, kundi sa tibay na nagmumula sa maliliit na bagay tulad ng isang sulo na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi sa bundok. At kung minsan, ang nagpapatahimik sa mundo ay hindi ang mga makukulay na paputok, kundi ang isang bulaklak ng sampagwita na namumukadkad sa tamang panahon na nagbibigay liwanag sa anumang natitirang lamig sa puso ng sinumang makakita.